sa ama ng maikling kwento na si Edgar Allan Poe, ito ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay masining na anyo ng pampanitikan na may isang kakintalan na nag-iiwan ng impresyon sa mga mambabasa. Ang kwentong Si Kiloglan at ang Makapangyarihang Selyo. Ito ay kwento mula sa Turkey na isinulat ni Melton Basel at isinaring sa Filipino ni Geneva P. Ardepola. Handa na ba kayong makinig? Tara't buksan ang inyong imahinasyon. Tutunghayan natin ang kapanapanabik na pangyayari mula sa kwento. Tuwang-tuwa si Kiloglan nang maimbenta ang kanyang pananim at kumita ng 3 gintong barya. Makabibili na ng pagkain at damit ang kanyang ina para sa mahabang taglamig. Habang siya ay papauwi, nakita ni Kiloglan ang grupo ng mga kalalakihan na tinutukso ang pusa gamit ang kahoy. Takot na takot ang pusa at hindi makatakas. Lumapit si Kiloglan sa mga kalalakihan at mahinahong sinabi, "Maaari po bang itigil ang panunokso sa kaawa-awang pusa? At kung titigil kayo, bibigyan ko kayo ng 1 gintong barya." Pumayag ang mga kalalakihan at inabot ang 1 gintong barya. Laking pasasalamat ng pusa sa binata at nangakong susuklian niya ang kabutihan nito. Hindi maisip ni Kiloglan kung paano siya matutulungan ng pusa, ngunit pumayag na rin na sumama sa kanya. Habang patuloy na naglalakbay ang dalawa, may nakita silang isang matandang mag-asawa na hinahampas ang aso. Lumapit si Kiloglan at sinabi sa isang mabait na tinig, "Mangyari po bang itigil ang pagpalo sa kaawa-awang aso? Kung titigil kayo, bibigyan ko kayo ng 1 gintong barya." Huminto ang matandang mag-asawa sa paghampas sa aso at kinuha ang gintong barya sa binata. Nagpasalamat ang aso sa binata at hiniling na sumama sa kanilang paglalakbay. Nangako itong magiging tapat at tutulong sa kanya. Hindi maisip ni Kiloglan kung paano siya matutulungan ng aso, ngunit pumayag na rin na sumama sa kanila. Ang 3 magkaibigan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pauwi. Nang dumako sila sa kagubatan, ay nakita nila ang 2 mangangaso na galit sa isang ahas at akto na nilang patayin gamit ang isang matalas na palakol. Lumapit si Kiloglan sa mga galit na mangangaso at sinabi sa kanila sa isang mabait na boses, "Maaari po bang huwag ninyong patayin ang ahas na iyan? Kung gagawin ninyo ang kahilingan kong ito, ay bibigyan ko kayo ng 1 gintong barya." Sumang-ayon ang mga mangangaso at inabot ni Kiloglan ang kanyang huling barya ng walang pagsisisi. Masaya siyang nailigtas ang ahas mula sa tiyak na kamatayan. Nagpasalamat ang ahas at bumulong sa tenga ni Kiloglan. "Salamat sa pagligtas sa aking buhay. Anak ako ng emperor ng ahas. Sumama ka sa akin at nang makapagpasalamat ang aking ama sa kabutihan mo." Pumayag si Kiloglan at taos-puso ang pasasalamat ng emperor ng ahas sa pagligtas sa kanyang anak at nagwika, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang iyong kahilingan." Bumulong muli kay Kiloglan ang batang ahas. "Hilingin mo sa aking ama ang kanyang makapangyarihang selyo na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Sa selyong ito, ang lahat ng iyong hiling ay magkakatotoo." Ganoon nga ang ginawa ni Kiloglan at tumugon ang emperor. "Humiling ka sa akin para sa aking pinakamahalagang pag-aari. Gayunpaman, nailigtas mo ang buhay ng aking anak at ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo."
Pinawalan ng emperor ang kanyang mahiwagang selyo at ipinasok ni Kiloglan ang selyo sa kanyang bulsa at umuwi kasama ang kanyang tapat na pusa at aso sa tabi niya. Nang malaman ito ng kanyang ina, nagalit ito at sinabing hindi siya matutulungan ng aso at pusa. Gayunpaman, nangako ang batang lalaki na magpapakasal sa anak na babae ng emperor at sinabi na rin ang tungkol sa mahiwagang selyo. Kinabukasan, umalis si Kiloglan kasama ang kanyang tapat na pusa at aso at pumunta sa palasyo upang hilingin ang kamay ng anak na babae ng emperor. "Hindi ko pinapayagan ang aking anak na magpakasal sa isang mahirap," sinabi ng emperor. Nang hilingin ni Kiloglan na pakasalan ang magandang prinsesa. "Kung nais mong pakasalan ang aking anak, kailangan mo munang magpatayo ng isang palasyo sa tabi ng aking palasyo." Nang gabing iyon, hiniling ni Kiloglan sa mahiwagang selyo na magkaroon siya ng sariling palasyo. Biglang nagkaroon ng isang nakabubulag na ilaw sa kalangitan at sa pagkawala ng ilaw ay nakatayo ang isang kahanga-hangang palasyo na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ito ang pinakamagarang palasyo na nakita niya at ito ay kanyang pag-aari. Nang makita ng emperor ang isang magandang palasyo, sumang-ayon siya at ikinasal siya sa prinsesa sa mismong araw na iyon. Lubos ang kanilang kasiyahan kasama ang kanyang ina at mga alaga sa bago nilang tahanan. Lumipas ang mga buwan at wala nang ibang hinahangad si Kiloglan dahil siya ay napakasaya kasama ang kanyang asawa. Inilagay niya ang mahiwagang selyo sa isang silid. Isang araw, nang si Kiloglan ay nasa palengke, isang tusong nagbibenta ng kwintas ang kumatok sa pintuan ng palasyo at inakit ang magandang prinsesa na bumili ng ilan sa kanilang kwintas. "Ang mga ito ay kahanga-hangang kwintas, aking prinsesa," wika ng matandang nagbibenta. "Ngunit wala akong pera," sagot ng prinsesa. Sinabi ng manlilinlang na matandang nagbibenta ng kwintas na handa siyang ipagpalit ang kanyang mga paninda sa isang bagay sa loob ng palasyo. "Narinig ko na mayroon kang isang maalikabok na lumang selyo na itinatago mo sa isang silid sa palasyo. Tiyak na wala ng silbi ito sa iyo. Kunin mo ang selyo kapalit ng lahat ng aking kwintas." Inabot ng prinsesa ang mahiwagang selyo at mabilis itong nawala. Sa pagkawala ng mahiwagang selyo, nawala ang palasyo at naiwan ang prinsesa at ina na nakatayo na lamang. Nang makita ng emperor na ang palasyo ay nawala, binawi niya ang kanyang anak na babae at nangako na hindi ito makakasama ng kanyang asawa kung hindi niya ito mabibigyan ng magandang buhay. Nang umuwi si Kiloglan sa araw na iyon, nagalit siya nang makita niyang nag-iisa ang kanyang ina. Ang kanyang palasyo ay nawala at ang kanyang magandang asawa ay bumalik sa kanyang ama. Hindi niya alam kung paano hanapin ang mahiwagang selyo at sigurado na ang kanyang buhay ay tapos na magpakailanman. Ang pusa ay kumandong kay Kiloglan at sinabi sa kanya, "Mahanap ko ang selyo ngunit hindi ako marunong lumangoy sa kabila ng lawa." Sinabi ng aso sa pusa, "Maaari akong lumangoy sa kabila ng lawa at maaari kang sumakay sa aking likuran. Hanapin natin ang mahiwagang selyo." Kaya't ang matapat na pusa at aso ay umalis at nagsimula sa kanilang paglalakbay upang makuhang muli ang mahiwagang selyo mula sa tuson na nagbibenta ng kwintas. Nang marating nila ang ilog, umakyat ang pusa sa likuran ng aso. Ang aso ay lumangoy papunta sa kabilang dako.
Kapag nasa tabing ilog na sila, nagsimulang ngumuso ang pusa sa hangin at sinundan ng amoy ng nagbebenta ng kwintas. Hindi nagtagal, nahanap nila ang maliit na bahay ng matanda na kung saan mahimbing itong natutulog. Nagtulungan ang aso at pusa, kasama na rin ang daga, at sila ay nagtagumpay na makuhang muli ang mahiwagang selyo sa matandang nagbebenta ng kwintas. Ibinalik nila itong muli ang selyo sa kanilang Panginoon at ang palasyo ay muling lumitaw sa isang nakabubulag na ilaw. Nang makita ang pagbalik ng palasyo, sumang-ayon ng emperor na ang kanyang anak na babae ay maaaring muling manirahan kasama si Kiloglan. Pagkatapos ng lahat, masasabi ng emperor na ang kanyang anak na babae ay labis na nagmahal. Nagpasya si Kiloglan na magkaroon ng isang malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagbabalik ng kanyang magandang asawa. Inanyayahan niya ang buong nayon at nagsimula ang isang kapistahan na tumagal ng 40 araw at 40 gabi. Ang ina at ang emperor ay humanga sa katapatan ng mga hayop sa kanilang Panginoon. Ngumiti si Kiloglan sapagkat nalaman niya na ang kaibigan ay handang tumulong sa bawat isa at ito ay higit pa sa mahiwagang selyo. At doon nagtatapos ang kwentong si Kiloglan at ang mahiwagang selyo.